Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay tuturo po kayo sa aking taniman. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako. So ito yung ating Australian mulberry. Yan. Saka ito yung tinanim natin. Nangangailangan na sila ng pruning. Masyado na silang malago. Then dun sa mga nanghihingi ng cuttings, supposed to be last Sunday natin ito ikakat, kaya lang maulan. Ito yung sample ng bunga niya. Yan. Yan, ito yung sample ng kanyang bunga. Yan. So kahit di ba siya napupro, nagbubunga pa rin siya. So bali tatlo yung ipupro natin na mulberry or Australian mulberry. Yung isa naputol ko na last time. Yan. So naputol ko na yung ating Australian mulberry. Then meron tayo dito na lakatan. Then ito naman ay saging na lakatan din. Meron tayong 5 puno ng saging na lakatan at nakapagtanim din tayo last time ng suwi niya. Yan, ito, nagsusuwi na yung ating lakatan. Then kung sa kabila ito naman ay latundan na saging. Yan. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 6 na piling. Next month available na to, pwede na itong anihin. Then meron tayo dito na lemongrass. Yan, lemongrass natin. Then another lakatan. So namunga na to, malapit na natin siyang anihin. So dito so pinuro natin tong ating Madre de Agua. Sa mga nanghihingi o gusto magkaroon ng Madre de Agua para sa mga pagkain ng kanilang mga alagain tulad ng mga manok at bibe, so meron po tayo dito Madre de Agua na cuttings. So ito yung uli, ito yung lakatan natin. Yan. So may bunga na yung ating lakatan. Yan. 1, 2, 3, 4 na piling pa lang ang lumalabas. Yung napagtaniman natin medyo matigas. Tingnan nyo kung mabato. Yan. Kasi panambak talaga to, kaya hindi makalaki ng husto yung ating mga saging na nakatanim sa gilid ng kalsada. So ito yung ating lakatan. Yan, pwede na siyang anihin. Ayan, naninilaw na. So payat lang yung ating puno ng lakatan, pero yung sumunod, ayan, medyo malaki na. So mamaya puputulin na natin to, aanihin na natin to, kasi hinog na sa puno yung ating saging na lakatan. Then ito naman yung ating asparagus. So ayaw ng asparagus na medyo nabababad sa tubig, pero may lumalabas na ring spear. Ayan. Ayan, ito yung asparagus spear. Mayroong 2 lumalabas. Ito sa kabila meron na din. Ito pa yung ating asparagus. Medyo may tubig ng konti. So parang may snowflakes or maliliit na tubig na nakadikit sa ating asparagus. Ayan. Parang namumuti yung ating asparagus dahil sa tubig na nakadikit o tubig ulan na nakadikit sa kanya. Ayan. So meron tayong tinanim dito na 9 na puno o saging na lakatan. Ito tinanim natin to 3 months ago. Yan. Sa 2, 3 piraso yan. Then nag-add tayo ng 9 na saging na lakatan. Kaya lang dahil sa lakas ng ulan
Ayan, umapaw na. Natubig na yung ating pinagtaniman. Ayan. So 9 na piraso to, kaya lang natubig na yung ating lakatan. Hopefully mag-subside na yung tubig para hindi masira yung ating tinanim. So medyo malungkot na balita. Alam ko sa buong Bulacan, majority ng mga bayan ay lubog sa tubig. May mga classmate ako na ang bahay nila, lalo na nung kami high school, lagpas leeg na yung taas ng tubig. Dito sa Giginto, ayan, may tubig na rin. Ito ay dating palayan na ginawa ng subdivision. Ayan, may tubig na yung ating lakatan. Sayang naman. Hopefully huwag umabot dito sa ating asparagus. So ito yung ating asparagus. Ayan, meron din tayong tanim na papaya. Ito yung nasa video ko last time, sa YouTube video ko. Subscribe po kayo, manood po kayo. Ayan, hopefully wag siyang abutin ng tubig. Pero ito na siya, mga 1 metro na lang, matutubig na yung ating papaya. Ayaw na ayaw pa naman ng papaya na may tubig. So ito pa. So nagtanim din tayo ng sigarilyas. Ayan, meron pa rin tayo dito ng sigarilyas. Ayan. Ayan. Sa kabila, meron pa rin tayong sigarilyas. So ito yung asparagus patch natin. Tatlo siya. Ayan, 3 asparagus patch. Meron pa dun sa dulo. So ito nilagyan natin ng plastic bottle para maging garden bed. Lalagyan pa natin ito ng compost. So sa kabila, ayun o, may asparagus spear na. Ayan, 2 yung asparagus spear. Aanihin natin ito mamaya. Ayan, ito. So ito yung ating asparagus. Again, ito yung ating lakatan. Hinog na sa puno. Ito pa. Ayan. So mamaya balikan natin yung ating saging na lakatan. Again, ito yung ating asparagus. Ayan, merong stagnant tubig. Stagnant na tubig, kailangan mawala siya. Yung papaya natin, walang bunga. Again, malapit na rin abutan ng tubig. So napunggos siya, di kasi tayo nag-i-spray eh. Di tayo nag-i-spray sa mga halaman natin ng fungicide, insecticide, kaya susceptible siya sa mga insekto at pungus. So ito yung ating asparagus. Yan, may tubo na rin, may spear na rin. Yan, asparagus natin. Yan, ito naman yung ating mulberry. May bunga yung ating mulberry. But again, hindi natin to palalaki ng gusto. Ipuprune natin siya. Pagka medyo maganda na panahon at less na yung ulan, ikakat na rin natin para yung ating lakatan na to na overwhelm na lang ating mulberry. Yun. May bunga yung ating mulberry. Yung pa sa taas may mga bunga na yan. So i-maintain natin yung chest o hanggang leeg o eye level na height ng ating mulberry, para yung mga bunga madaling abutin. Para ito namang ating lakatan, ito namunga na to, nakapag-ani na rin tayo dito, ay makalaki ng gusto. So hopefully this weekend ay ma-prune na natin to. And again, meron na naman tayo dito na saging na latundan. Ito, namamagana yung ating saging na latundan. So malapit na natin itong i-harvest. Oh, yan. Medyo, actually pwede na itong i-harvest kasi namamagana siya. So isa sa mga sign na dapat nang anihin yung ating saging ay
pagka ganito na medyo malaki na yung ating saging. So kaya mababa lang siya. Ayan. So naninilaw-nilaw na. Hopefully umaraw siya ng gusto. Umaraw kasi para lalong tumamis yung saging natin. Kasi pag inanig agad natin yan na medyo maulan, medyo matabang siya ng konti. Then sa kabila naman meron tayong saging na tampuhin. Ayan. Sa mga gusto ng saging na tampuhin, mura lang po ito. 150 lang po ang isang suwi. So ganito po siyang kababa. Ayan. Almost 5 feet lang ang height ito. Pero may bunga na. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na buwig na saging na tampuhin. Ayan. Ito yung mulberry. Ito yung ating latundan. Then meron din tayong papaya na tinanim natin before. Ay naka, pagka ganito talaga na hindi nakakapag-spray ng fungicide, ganito ang mangyayari na fungus kagad. Hopefully ito makasurvive din, kaya lang naninilaw na yung pinakausbong niya. Nakakalungkot pero ganun talaga. Then meron tayo dito dalawang puno na tinanim ko na dragon fruit. Yan, ito may dragon fruit tayo dito. Ito yung ginagamit. Meron tayong talbos ng kamote dito. Lagi tayong kumukuha ng talbos. Iyan yung pinakakanin ko ngayon, gulay. Dalawa yung naglo low carb diet tayo. Ang pinakakanin ko ay itong kamote tops. Then yung ating mga asparagus. So lapitan natin yung ating dragon fruit. Mukhang nabulok na yung bunga ng dragon fruit. Ayan. Kasi medyo maulan, hindi natin napansin na nahinog na pala siya. Sayang naman. Ayan. Sayang. Siguro na dali na ito ng fruit fly. Pero meron pa naman kasunod. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So maliliit pa yung ating bunga ng dragon fruit. Tapos ngayon, ayan na yung tubig, oh. Ito na yung tubig. Tubig na yung ating dragon fruit. Tapos meron pa tayong ginawa na ito pa yung isang asparagus patch natin. So kung matatandaan nyo, meron akong video na ginawa doon sa pagpaparami ng asparagus. Ito yung in-split ko before. Ayan. Ito yung 4-month-old na asparagus spear o asparagus crown na in-split ko. Ayan. Ito na siya ngayon. Almost 8 months na to. Ayan, 8 months na. Meron na rin spear. Ayan, may spear na rin. Then itong tinutungtungan ko, ayan, magtatanim tayo ng uli ng asparagus. So ang balak natin dito ay tataniman natin ng asparagus plant. Ayan. Ito yung garden bed na ginawa ko kahapon. Kahit na maulan, inayos ko to kasi may bumili sa atin ng asparagus crown 12. So salamat po sa bumili ng asparagus crown. Yan. So bali ang lapad dito ay 3 hollow blocks. Then ang haba naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hollow blocks ang height. Ayan. 15 hollow blocks. So lalagyan natin ito ng garden soil. Lalagay tayo ng mga karton, mga compost.
So ibabalik natin yung tinanggal natin na lupa na to. Ayan, ito yung mga lupa na tinanggal natin kahapon. So tataniman natin ng asparagus plant. So ito yung tatanim natin. Ayan. Ito yung seedlings natin. Sa mga may gusto ng seedlings ng asparagus, available po sa atin yung asparagus seedlings. PM nyo lang po ako sa mga gustong magtanim. So napakaganda po ng asparagus mga ka-garden, kasi po minsan lang po kayo magtatanim, one time taniman, at pwede siyang mabuhay ng mahigit na 30 taon or 30 years. So ito po yung advantage ng ating asparagus. Medyo mahina siya sa ulan pagka nababad, at matibay naman sa initan o sa tag-araw. So may post po ako na video regarding sa asparagus na matibay po siya sa initan. Kahit hindi siya nadidiligan masyado, nagtatribe pa rin. Yan. Ito po yung ating asparagus. Then meron na naman tayo dito na saging na latundan, dalawa. Yan. Namumunga na yan. So meron na siyang dalawang buwig to. Yan. Mga 2 to 3 weeks pwede na siyang i-harvest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na piling to. Sa kabila 6 na piling din. Then sa mandandulo, ayan, natubig na yung ating isang latundan. Ayun, latundan, tampuin. Yung siling saging, yung saging na kulay green, kahit na hinog na ay green pa rin. Kaya lang, ayun na ang tubig, nakababad na si saging. Hopefully humupa na ang ulan, wala nang bagyo, umalis na si Krising. Pero yung habagat ang tindi, non-stop ang ulan. Then meron din tayo dito na saging na tampuin uli. So medyo bansot yung ating mga saging, lalo na kung ay nakadikit sa kalsada. Ito yung kalsada, kasi nga yung lupa matigas, mabato. So 1, 2, 3, 4. So meron tayong 4 na piling dito sa saging na tampuin. Again, available po yung ating suwi. DM nyo lang po ako. Dito naman tayo, check natin yung ating punlang lettuce. Ayan, ito yung lettuce natin, pan-faired lettuce. So itatanim natin to. Then check natin yung asparagus natin kung sumibol na. Wala pa, hindi pa sumisibol. Lagpunla ulit tayo ng lettuce, ng asparagus. So check natin to. Usually sa ika 8 days ay lalabas na siya. Ito, damo pa lang yung lumalabas. Hopefully humina na ang ulan, tumila na siya. Wala pa, wala pang lumulusot, wala pang nag-sprout asparagus, kasi ika 3rd day pa lang niya. So nasa ilalim siya ng mangga or Indian mango. So takpan natin to kasi masisira siya. So ito yung tanim natin na mangga, Indian mango to. Yan. Ito yung Indian mango. For sure next year mamumunga na to. Naitanim ko to 4 years ago. Yan, again, mulberry. Meron din tayong tanim ng mga bonggambilya. Ito yung talong. Meron na tayong sili. Itong ating talong na black beauty na pungus din to. Again, ito yung
senaryo kapag hindi ka pupungicide. So meron tayong drum dito, lagi nating nag-iipot tayo ng tubig just in case, para makatipid tayo ng tubig, para may pandilig tayo sa mga halaman natin. So meron din tayo dito na bougainvillea. Ito yung bougainvillea natin. Then meron tayong lemongrass. Malapit na natin itong i-transplant, yung ating lemongrass. Ito yung bougainvillea natin. Nakalimutan ko na kung anong variety ito, pero yung dahon medyo maganda, variegated siya. Yung mga bagong mabili natin na bougainvillea. So nakalimutan ko na yung variety. Ito yung ano ba yung variety nito? Ang variety ay Pink Alora. Ayan, Pink Alora pala to. Then meron tayong saba dito. Ayan. Again, mulberry. Yung mulberry natin na pinutol. And ito naman yung ating mulberry. Yung gustong magtanim ng mulberry, PM lang po kayo. Available po sa atin. 50 pesos lang po ang isa niyan. Murang mura lang po. Then dito tayo sa composting area. Ayan, ito yung ating compost. Then ito yung mga dahon ng Madre de Agua, saka dahon ng malunggay. So ito yung third compost pile. Ito yung second compost pile natin. Yan, second compost pile natin. First, saka yung second compost pile. Ito naman yung ika-third. So gumagawa tayo ng compost para may continuous organic fertilizer tayo. So ito yung tinataniman ko na before ng talong, sili, saka Carolina Reaper. Kaya lang binabaha kagad siya last year. Malungkot ako kasi June pa lang may tubig na, kaya hindi na ako nagtanim dito. Okay, kaya dito na ako lumipat sa kabilang kalsada. So nagtatanim lang po ako dito sa aming subdivision, yung mga vacant lot. Ayan, lumalakas na naman po ang ulan. Tumila ka na, kaya lang nabalitaan ko kagabi, meron na namang dalawang LPA. Dalawang LPA sa Bulacan o sa Pilipinas. Yung lumigid-ligid, hopefully mawala na siya. Yan, ito yung tanim natin na saba. Meron din tayong tanim na malunggay. Yan. So ito, baka may gustong bumili. A lot for sale. Phase 2, Block 9, Lot 14, Miraverde Subdivision, Giginto, Bulacan. So more or less nasa 200 plus square meter to. Compact nyo lang po, baka gusto nyo ng lupa dito sa aming subdivision. So ito yung mga saging na to ay tanim ko. Hopefully wala muna magtayo ng bahay para mapakinabangan pa natin itong mga tanim natin. Actually nakapag-ani na tayo dito, nakapag-harvest na tayo ng mga saba. Ayan. So ito, meron na naman puso. Ayan, nagpupuso na naman yung ating saba, oh. So ito, ay close up ko. Ayan, lumalabas na yung puso. Ayan, lumalabas na yung puso. 1 week lang, lalabas na yan. Magbibigay na sa atin ng bunga. Shout out nga pala sa mga kasamahan kong teacher dyan sa AFG BMTS. Maulan po, alam ko po yung mga ibang estudyante ko
nababaha na sila. Ingat po kayo lagi. Hopefully magkita na tayo next week or this coming Friday pagka matila ng ulan, nag-stop na siya. Kaya binabaha na rin to. So ito, tanim ko din. Nasa gilid siya ng mahogany. Yan, mahogany. So mga 5 months na lang to ay magbibigay na rin sa atin ng bunga yung ating saging na saba. So ayun pa oh. Yan, may tanim tayong saba dyan. May tanim tayo ng saba. So maraming tayong natanim na saba dyan. Again, mga bigat lang po ito. Hindi, may nagko-comment lagi sa akin pag nakita ko, "Sir, ang laki ng taniman mo." Ang totoo po niyan ay mga bigat lang po yung mga pinagtataniman ko na to. And the moment na nagtayo na sila ng bahay, mawawala na po yan. And kung gusto nilang panatilihin yung mga halaman, kanilang na rin po yan. Alam pong problema. Sabi naman ng developer, the moment na kailanganin ng owner yung lupa, ay sa kanila po talaga. Again, ito yung kinat natin ng Madre de Agua, yung may gusto uli. Ito po yung Madre de Agua natin, nandoon. Ayun po yung mga cuttings. Ito po yung mga cuttings ng ating Madre de Agua. Ayan. Ito po yung ating cuttings ng Madre de Agua. So may gusto, lalo na yung may alagang hayop. Napakaganda po nito. Ang cuttings po nito ay 10 pesos, 5 to 10 pesos ang isa. 12 inches ang laki, pero sa akin libre lang po, kayo po mag-pick up. Yan, ito yung tanim natin na tawag dito yung Indian mango. So itong lupa na to, itong dalawang lot na to, almost 300 square meter, napayagan tayo na magtanim ng mga gulay dito. Nakausap ko yung may-ari, kaya lang binabaha pagdating ng June, kaya na-discourage tayo magtanim, lalo nung panahon ng pandemic. Ma'am and Sir Reyes, maraming salamat po sa opportunity na makapagtanim sa inyong lote. So lote to ang kanyang biyenan. Ito naman yung corner lot. Ito yung tanim natin, may saba, meron na rin bunga, may puso na rin. Ayan. Pupunin natin ang puso yan. Gagawin natin, gugulayin natin, gagataan natin. So masyado nang mahaba yung video na to mga sir. Maraming salamat. Ito po yung pag-update ko sa inyo sa munti kong taniman dito sa Miraberde Subdivision, Giginto, Bulacan.